Praise the Lord, and blessed be His most precious, glorious, and wonderful name. Amen? Pag dumaraan ka sa mga matitinding problema, yung mabibigat na pagsubok, maaaring naiisip mo o maaaring naitatanong mo sa iyong sarili, mahal ba kaya talaga ako ng Diyos? Bakit hindi ko nararamdaman? Maaaring may mga pagdududa ka kapag ka nakakaranas ka ng mga pagsubok patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero kapatid, pag dumating ka sa puntong yon, bumalik ka kaagad sa krus. Tingnan mong muli ang krus. At alalahanin mong muli ang finished work ni Jesus sa cross of Calvary. Sapagkat ang cross ang magpapatunay sa iyo ng kanyang wagas, dakila, tapat, at walang hanggang pag-ibig. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus para maghirap at mamatay sa cross of Calvary nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo. You see, Jesus was pierced. Jesus was wounded. Si Jesus po ay sinugatan, si Jesus po ay sinaksak sa 7 bahagi ng kanyang buhay sa cross nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Ang una po ay nung siya po ay pinutungan ng koronang tinik sa kanyang ulo. Or shall I say, nung sinaksakan po siya ng koronang tinik sa kanyang ulo. Ang pangalawa ay nung ipako po ang kanyang 2 kamay sa cross. Ang pangatlo ay nung pong ipako ang kanyang 2 paa sa cross. At ang pang-apat, nung siya po ay sinaksak ng sibat ng Romanong sundalo sa kanyang tagiliran at puso. Nang dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo, tinanggap niya pong lahat ng pasakit na ito. Lahat ng paghirap na ito, lahat ng panlalait sa kanya, nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Kapatid, balikan natin itong mga natanggap niyang mga parusa, yung mga wounds at saka yung mga saksak at sugat sa cross ng Kalbaryo. So ang una po, yung koronang tinik na isinaksak sa kanyang ulo. And according to Bible scholars po, yung tinik na ito ay 4 to 6 inches long. So imaginein mo na ito ay sinaksak sa ulo ni Jesus. And of course, namaga ang ulo niya. Namusarga po ang ulo niya. And according to the book of Isaiah, there was no beauty that you should desire him. Ang ibig sabihin po, nagmukhang halimaw si Jesus habang siya po ay nakapako sa krus. At kung maaalala niyo po, yung pelikulang Passion of the Christ ni Mel Gibson, doon po ay pinortray si Jesus na nakapako sa krus at siya po ay may koronang tinik. Duguan po siya. Marami po ang pumuna nun. Masyado raw pong madugo. Pero ang katotohanan na ito, kulang pa po yun. Dahil sa totoo lamang, according sa Bible, there was no beauty that you would desire him. Yung pong Jesus na nag-portray po doon, yung artista, ay magandang lalaki pa din eh. Hindi ba? Pero si Jesus, according to the book of Isaiah, mukha po siyang halimaw. Pumayag po si Jesus na maranasan yun nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Alam niyo kung anong sinisimbolize na? Ito ay nangyari upang magkaroon ka ng kalayaan sa takot. Magkaroon ka ng kalayaan sa condemnation, sa guilt feelings na meron ka dahil sa mga kasalanang nagawa mo o mga nagagawa. Na magkaroon ka ng kalayaan sa worry, sa stress, sa depression. Magkaroon ka ng kalayaan sa rejection. Yan ang dahilan kung bakit kinoronahan ng tinik si Jesus sa cross. Pangalawa, nung ipakita po ni Jesus ang kanyang 2 kamay sa kanyang mga alagad, ang sabi po niya, sumainyo ang kapayapaan. At babasahin ko po sa inyo sa aklat po ng John, chapter 20, verses 19 and 20, ang mga salitang ito. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay. So gusto pong ipaalam ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, and of course sa iyo at sa ating lahat, na ang kapayapaan ay matatagpuan lamang, makakamtan lamang ito sa pamamagitan po ng finished work ng ating Panginoong Jesucristo.
na sinisimbolo po ng kanyang mga kamay na naipako. Ito ang magandang balita. Kapag lagi mong nare-realize ang finished work ni Jesus sa cross na nagbigay sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan at nagligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan at walang hanggang kaparusahan sa impyerno, kapatid, mas lalong magiging panatag at kampante ang iyong kalooban. At mas lalong magkakaroon ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. So yun ang ibinibigay sa atin nung finished work ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakapako ng kanyang mga kamay sa krus. Pangatlo, ang mga paa ni Jesus. Dinala si Jesus ng kanyang mga paa doon sa mga lugar kung saan merong kakulangan, kung saan merong paghihirap, kung saan merong mga pangangailangan, kung saan merong sakit at karamdaman, kung saan merong gutom, kung saan merong rejection, kung saan meron ding condemnation, at kung saan meron ding kamatayan. Kapatid, anong ibig sabihin nito? Ang kanyang mga paa ay pinako sa krus para hindi ka na mapunta sa mga ganoong sitwasyon. Ayaw ng Panginoon na maranasan mo yung condemnation. Ayaw ng Panginoon na maranasan mo yung rejection. Ayaw ng Panginoon na magkasakit ka. Kaya nga pag may sakit ka, siya ang iyong manggagamot. Kalooban niyang gumaling ka. So yun ang nagawa ng kanyang mga paa. Iniligtas ka niya para hindi mo natanggapin. Pakinggan mo mabuti yun. At maranasan na ikaw ay maghihirap din sa mga bagay na tulad ng mga nabanggit ko. Ngayon, ang pang-apat. Noong si Jesus ay sinaksak ng sibat ng Romanong sundalo, lumabas ang dugo at saka tubig sa kanyang tagiliran. According po do sa aklat ng John, chapter 19, verse 34, allow me to read this to you. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Now, ayon sa mga medical specialist, nangangulugan ito na na-rupture o nagkaroon po ng sugat ang dugo o ang puso ng ating Panginoon. Si Jesus ay namatay literally with a broken heart upang magkaroon ka ng kagalakan sa iyong puso. Mapuno ka ng kagalakan. Ngayon pakinggan mo itong mabuti sapagkat nakapakahalaga po nito. Kung papaano pong si Eva ay nanggaling po sa tagiliran nitong si Adan, nung si Adan ay natutulog. At nung magising po si Adan, naging asawa niya na po itong si Eva. Kapatid, ganun din naman ang bride o ang mapapangasawa ni Jesus. Ang church, meaning ikaw at ako na sumasampalataya kay Jesus as our personal Lord and Savior, ay nanggaling din sa kanyang tagiliran nang siya po ay saksakin ng sibat at namatay sa krus. I hope nakuha mo yon. Kung si Jesus ay nasugatan at namatay nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo, na kanyang bride, soon to be bride, nabubuhay siya ngayon para ibigay sa iyo ang lahat ng mga pangangailangan mo. Ibigay sa iyo ang lahat na makakabuti sa iyo. Pangalagaan ka at ingatan ka dahil mahal ka niya. Kapatid, kaibigan, ang tanging man-made na makikita po natin sa langit ay yung mga scars o yung mga pilat ng ating Panginoong Jesucristo na tinamo niya po sa krus. Ito po ay magsisilbing pangwalang hanggang paalaala sa atin sa kanya pong finished work sa cross of Calvary. Kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng mga matitinding pagsubok o mabibigat na problema, please, kapatid, wag mong iisipin na hindi ka mahal ng ating Diyos. Always remember, isinacrifice niya ang kanyang sarili para tubusin ka. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para tubusin ka. Yan ay dahil ng kanyang pag-ibig para sa iyo. Kapatid, kaibigan, hayaan mong basahin ko sa iyo ang sinasabi sa Roma chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Alam mo, this is very powerful na dapat mong laging alalahanin kapag ka ikaw ay may mga pangangailangan, pag may mga pagsubok ka.
Ito ay lagi mong alalahanin. At uulitin ko sa iyo, Roma 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Kung nagawa ni Jesus ang lahat ng mga ito, nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo, hindi kaya panahon na rin para patunayan mo na talagang iniibig mo siya? It's about time na maglingkod tayo sa Kanya. It's about time na mas makilala pa po natin siya. It's about time na patuloy po nating basahin ang Kanyang salita, bulay-bulayin po ito. And it's about time na patunayan po nating mahal natin siya sa pamamagitan ng pagko-communicate natin sa Kanya. Through prayer. Na hindi lamang tayo tatawag sa Kanya tuwing tayo ay may pangangailangan, kung hindi tumatawag tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Ang isang taong nagmamahal sa kanyang kapwa, gusto niya merong continuous at open communication. Ganon din naman po. Gusto ng ating Diyos na nagmahal sa atin ng ganon na lamang, na magkaroon tayo ng constant open communication, continuous communication through prayer. At kapatid, what better way to really show our love for Jesus than to serve Him with all our might, with all our soul, with all our mind, and with all our hearts. Maglingkod tayo sa Kanya, patunayan natin na mahal din natin siya. Tayo pong lahat ay manalangin na. Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat po kami sa amin pong pinag-aralan today. We would like to thank and bless the Holy Spirit, my Lord, for teaching us your ways. Salamat po ng marami sapagkat pinatunayan mo sa amin doon sa cross ng Kalbaryo sa pamamagitan ng mga sugat na tinamo mo na tunay ngang ikaw ay nagmamahal sa amin. And we thank you, my Lord. We praise you, my God. Salamat po ng maraming O Diyos, sapagkat kami po ay inibig mo ng ganun na lamang. Ikaw ang unang umibig sa amin. And Lord, we bless you again. We praise your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At kapatid, kung ikaw ay first time na nakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon, o kaya matagal ka na nakikinig, pero ngayon ay tinamaan ka ng Holy Spirit, ngayon napatunayan mong mahal ka ng ating Diyos, why don't you love Him back? Mahalin mo rin siya. Isuko mo na ang iyong buhay sa Kanya. Siya ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang Hari. At walang mawawala sa iyo kung kikilalanin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Hindi kita pipilitin. Gusto ko maging bukal sa iyong puso. At kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ang iyong buhay, isa lang ang maitutulong ko sa iyo, ang mailid ka sa prayer. Dahil alam kong hindi mo alam kung paano ka lalapit sa Panginoon. So, will you bow down your heads, please? Close your eyes. At sumunod ka sa sasabihin kong ito nang galing sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa sacrifice mo sa cross of Calvary. Ikaw ay ginulpi. Ikaw ay sinugatan para mapadama mo sa akin at mapatunayan ang iyong pagmamahal. Patawarin mo nga po ako. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Iligtas mo po ang aking kaluluwa. Maraming salamat po. Ikaw na lamang ang aking sasambahin sa spirito at katotohanan. Maglilingkod ako sa iyo ng buong buhay. In Jesus' name, Amen and amen. Praise God. Congratulations, Brad. Congratulations, sis. At pumasayo ang Espiritu ng ating Diyos na siyang mag-guide sa iyo sa araw-araw. Ang suggestion ko sa iyo, advice ko sa iyo, magbasa ka ng Bible, mag-memorize ka ng mga verses, humingi ka ng tulong sa Holy Spirit para maunawaan mo ang sinasabi sa Bible, manalangin kang lagi sa Diyos, at maghanap ka ng church kung saan si Jesus lamang ang itinuturo. And of course, i-share mo ang iyong newfound faith sa iyong mga mahal sa buhay. Maglingkod ka na may katapatan sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat na nakinig po ng mensahe ng Diyos ngayon. Pagpalain po kayo. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Pagpalain po tayo ng Diyos
at iligtas po tayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, lahat ng uri ng aksidente at kapamakan. Maging mahaba pa ang ating mga buhay at maglingkod po tayo sa ating Panginoon nang may katapatan. Again, God bless you. In Jesus' name, Amen.